Wow, sulit na sulit itong nabili nating adapter dahil naging instant power bank itong ating baterya at meron pa po siyang emergency light. Sa mga pare ko dyan na may ganitong klaseng baterya na ginagamit sa mga impact wrench na tulad nito, drill, high pressure washer at iba pang mga tools. So ito, para masulit po natin itong ating baterya, ay mas maganda pong makapag-provide tayo o mamili po tayo ng ganito. So ito po yung ating adapter na kino-convert po itong ating baterya ng kanyang 21 volts to 5 volts na pwede po natin magamit pang charge ng cellphone, pang gamit po sa mga gadget natin na may 5 volts tulad ng mga ilaw, radyo, etc. etc. pa po. Sa magtatanong naman po ng presyo, nabili ko po to sa halagang 214 pesos sa online store, either Shopee or Lazada. Lalong-lalo na po sa mga nag-i-stack na kanilang baterya, yung tipo bang gagamitin lamang ng isang beses yung kanilang tools at i-stack na po to. At kasama po dyan tong ating baterya. Alam niyo po ba na bawal po at nakakasama po sa ating baterya yung nalulubat po siya. Kung hindi niyo po siya gagamitin ay automatically po ay magdi-discharge po to or malulubat. Dahil ang kailangan po ng ating baterya is always 70% pataas po yung kanyang charge upang hindi po siya masira. At mas maganda nga po kung nasa-cycle nyo yung kanyang power. Kumbaga gagamitin nyo po siya at i-charge. So yun po talaga yung life cycle ng ating baterya. So bawal na bawal po talaga itong i-stack at ma-discharge. Para magamit po natin siya at hindi po siya ma-stack ay kailangan po natin ng ganitong klaseng adapter. At the same time ay masusulit po natin itong ating baterya. Dahil itong ating baterya ay magiging power bank pag nilagyan po natin ng adapter na tulad nito. At kung makikita nyo naman po sa kanyang specs, yung kanyang input ay 14 volts to 21 volts. So pag ganyan po itong inyong baterya ay pwede po sa inyo yung ganitong klaseng adapter. Ito sa atin, ito po ay 21 volts. At yung kanya namang output ay 5 volts at 2 amps naman po yung kanyang ampere. So tamang-tama po to pang-charge ng cellphone, pang-charge po ng ating gadget, mga radyo, mga flashlight, etc. etc. pa po. Sa pag-connect naman po ay ganito lang po kadali. Parang ganito lang din po, sasaksak nyo lang po siya sa ibabaw. At presto, meron ka na pong power bank na pwedeng pang emergency nyong gagamitin. Dahil kung makikita nyo, meron po siyang ilaw. So to matagal na matagal po nyo itong magagamit dahil mataas po yung amperes nitong ating baterya. So makita nyo makapalo. At the same time po, ito, pwede po natin siya magamit as power source. Pero bago po natin siya gamitin, ay checkin muna po natin yung kanyang voltage. At kung totoo po ba siya na 5 volts. So ito, meron po akong na-provide dito na connection. At saka po natin checkin itong ating power output. Gamit po itong ating multimeter. Ito yung ating multimeter. Ito, lagay po natin siya sa DC. Ayun. Ito yung mga pare ko yan. At isaksak po natin itong ating terminal. So, positive mga pare ko 5 volts po yung output nitong ating adapter. So, pwede nga po natin itong gamitin sa mga 5 volts po natin na gadgets. Kaya ngayon, pwede po natin siya magamit dito sa ating ilaw. Ayan. Saksak lang po natin ganun. At presto, 100% iilaw na po yan. Ayan. Touch lang natin ganun. At pwede rin po natin siyang pan-charge ng cellphone. At kung makikita nyo, pwede po magdalawang cellphone dito dahil dalawa po yung ating connection ng USB. So ito, saksak po natin dito. And then presto, positive mga pare ko nag-charge na po itong ating cellphone. At ito, parang power bank na po itong ating baterya. Kaya sa may mga ganitong baterya, upang masulit po, ay kabitan nyo po ng ganitong klaseng adapter upang maging instant power bank siya. So ganito lang po yung ating video at maraming salamat po sa panonood. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam.